gusto ko lamang po i-congratulate po ang lahat ng mga taga KOJC. Congratulations po! God is good! All the time! God is good! Ayun! Alam niyo po, kung matatandaan nyo, nung nangangampanya si Bongbong Marcos, ang kanyang panawagan ay unity. Alam naman po natin na ang mga vlogger ay may kanya-kanyang pananaw, pero ako po ay nagpunta dito para sabihin na we are united to fight against this abusive government. Wala na po ditong banaderos, wala na po ditong bisnakeros, iisa lang po! Pilipino tayo lahat! Lalaban tayo! Hustisya! 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 At meron tayong isang mensahe kay Tore. Hindi pa tapos ang laban! Tore! Makukulong ka! Pagdudusahan mo, mga abuso mo sa mga Pilipino! Hindi habang buhay nakaupo ang amo mo! Malay nyo bukas, iba na. Alam nyo, sabi ko nga po sa lahat ng mga taga-KOJC at lahat po ng mamamayan ng mga Pilipino, hindi po ito laban ni Pastor Kibuloy. Hindi lamang po ito laban ng KOJC. Ito po ay laban ng mga ordinaryong Pilipino na inaabuso. Ang iligal ay pinatutupad ng kapulisan. Mali po yun. Ito. Si General Diwata, oh. Huwag tayong titigil hanggang hindi makulong to. Dahil iligal ang utos na ginawa niya sa mga kapulisan. Pero mga kababayan, meron lang akong isang hiling sa inyo. May isang hiling lamang po ako. Gawin natin ito ng mapayapa at legal na paraan. Ang mga pulis na yan, yung mga nasa baba, kakampi natin yan. Nagkakataon lang na sumusunod sila sa utos nitong demonyon to. Kaya wag po tayo magagalit sa buong kapulisan. Dahil marami pa po dyan ang matitino. Sinabi ko nga po sa inyo nung una, marami po dyan ang nag-message po sa amin at sinasabi nilang mali na yung utos na tinuturo sa kanila. Alam nyo, kaya nga dapat po tayo, more than anything else, ay yung pagmamahal natin sa kapwa natin. Napaka-importante po nun. Tayo po ilalaban, pero meron tayong pagmamahal. Naniniwala po ba kayo doon? Mga taga-KOJC, tandaan po natin, ano sabi ng Panginoon? Vengeance is mine, says the Lord. Kaya dapat, kakapit lamang po tayo sa Panginoon. At ako naman po ay nananawagan sa lahat ng mga Pilipino na nanonood. Hindi po ito laban lamang ng KOJC o kaya ni Pastor Kibuloy. Laban po natin ito. Pang-aabuso ito sa bawat Pilipino. Nagkataon lang, ang pinagtitripan ngayon ay KOJC. Darating ang panahon, kayo na ang pagtitripan. Huwag niyong kakalimutan yung tinanggal na bilyon-bilyong pondo ng PhilHealth para dapat sana sa mamamayang Pilipino. Huwag niyong kakalimutan yun, kayo ang inaapi doon. Hindi lamang po kami mga taga-KOJC. Marami po ang ginagawang pagnanakaw ng gobyerno na ito. Simula dyan sa Kamara, naikwento ko na po sa inyo ito eh. Sinumukan akong bilhin. Nung hindi ako mabili, dinimanda ko. Kaya kami ni Ka-Eric dito, kasama po namin si Atty. Glenchong at iba pong vlogger. Si J.G. Bara po pala ng Bandateros. Dito ka naman. Magpakita ka naman. Ayan, yan. Ito po yung kababatang kapatid ni Boss Dada.
So ayan po, sumasama kami dito para magkaisa ang bawat Pilipino. At pwede po ba? Tuloy-tuloy na to. Huwag po tayong papayag na titigil dahil lang tumigil doon. Hanggang ngayon ayaw umalis ng pulis. Hanggang ayaw umalis ng pulis doon, hindi tayo aalis dito. Maraming salamat po para sa bayan. Maraming salamat kay Brother Banatban. Nandyan din po ang maliban sa Banateros Group. Nandyan din po ang mga Bisdak Group, sina BMR, sina Pambansang Loyal at iba pa. Thank you for crossing the border into the realm of the people. Nagsama-sama na po tayo. Walang kulay ng reliyon. Pwede na po kayong umupo hanggang ating gabi, ang ating pahinga. At babalik tayo alauna ng madaling araw, rally again. Mamaya na mga pito. Beyond religion, lagpas sa reliyon at diferensya sa mga paniniwala at pananampalataya, lahat tayo ay Pilipino na nagkakaroon ng karanasan na napakasama sa ilalim ng napakasama na gobyerno ni Marcos Jr. Ano man ang ating pananampalataya at paniniwala tungkol sa Diyos o sinumang makapangyarihan sa ating universe, sa ating sangkatauhan, ano man ang politika na pinagdaanan natin, ano man ang personal na pagkakaiba ng iba't ibang vloggers, ano man ang pagkakaiba ng mga sektor noong eleksyon 2022, ngayon ay panahon hindi para magtanong. Ito ay panahon para humakbang at gumawa ng desisyon. Tama hindi? Kay sarap mabuhay sa sariling bayan kung walang alipin at may kalayaan. Ang bayang sinisiil bukas ay babangon din. Ang silangay pupula sa timyas ng paglaya. Tama? Lalaya ang mamamayang Pilipino kasama ang mga kapatid natin sa Kingdom of Jesus Christ, at ang tagumpay ay lalasapin ng buong bayan upang maitayo ang matino, matuwid, hindi bangag, inutil at mapang-abuso na gobyerno na bumibiktima sa milyong-milyong Pilipino, ang gobyerno ni Marcos Jr. na sinusuka at initinatakwin at ngayon ay pinapanawagan ng palayasin ng sambayanang Pilipino. Pakinggan po natin ang pakikipagkaisa mula sa hanay ng mga abogado. Hindi lang pa siya abogado sa eleksyon na integrity campaign and advocacy. Abogado po siya para ipagtanggol una sa lahat ang karapatan at kalayaan ng bawat Pilipino, KOGC man o hindi, sapagkat yun ang dapat gawin ng gobyerno. Huwag kahasain ang kanyang mamamayan. The rape in Davao was ordered by Marcos. Ang panggagahasa sa kalayaan at karapatan ng mamamayan at kapwa Pilipino natin nagkataon lang na nauna ang panggagahasa ni Marcos at ng kanyang mga berdugo ng mga pulis sa Davao laban sa Kingdom of Jesus Christ. Yes, mga kababayan, I'm referring sa dakilang at magiting na abogado na nagtataya ng kanyang buhay para manatili ang integridad sa ating gobyerno at ang sambayanan ay umahon sa pagkakalugmok sa hindi maayos na pamahalaan. Attorney Glenn Chong. The next performance will start momentarily.